Ano ba to? Crown for sale? Parang bidding ba to? Or babayaran nyo na panalunan nyo? Kapag hindi nyo nabayaran, sa uli nyo? Kung gusto ko raw pong magka-award, yun, mag-send po ako ng sponsor. Pero ako rin, sa akin din po mapupunta yun, parang ganun. Yung mga kandidato po, pwede nyo bang sabihin talagang tinarget, pre-nospect na mga successful businesswomen? Can we say that, based on your experience? Halos lahat po kami mga negosyante po. Hindi ko alam kung paano yung qualifications na ginagawa nyo sa pagpili ng representative ng Philippines to compete internationally. Hindi po kami papayag na maulit pa to next year or kahit na ano pang organization na gawin nyo na meron kayong gagatasan ng mga nanay. We are about to announce the Mrs. Universe Pacific Continental 2022. Candidate number 1, Bulacan! Beauty, brains, and intelligence. Ilan lang daw ito sa mga criteria para tanghaling Mrs. Universe 2022. Pero para sigurado raw maiuwi mo ang corona, you have to pay its price. Isa sa 6 na kinoronahang reyna sa katatapos lang ng Mrs. Universe 2022 ay ang negosyanteng si Jessa Macaraig. Hindi pa man daw nagsisimula ang pageant, agad daw siyang pinagbayad ng 50,000 pesos ng National Director ng Mrs. Universe Philippines Foundation na si Charo. May mga entry fee. Parang nasanay na lang ako na, okay, may entry fee, ganyan, 50,000. Nagbigay na lang din ako. Parang hindi ko na siya question. Parang sinabi lang nila sa foundation daw. Isa rin sa kandidata ng Mrs. Universe ay si Ruth. Si Ruth, personal din daw na kinausap ni Charo Kalolo Uy at hinikayat na magbayad para masigurong hahakot din siya ng awards sa pageant. Ang sistema po dito, ako po yung bibili ng award ko. Parang ganun po. Tapos ang mapapalabas po sa mga tao, kunyari nagulat po ako na wow, may award ako. Pero alam ko na po yun. Kinoronahang Mrs. Universe Pacific Continental si Jessa at nakatakda sanang lumaban sa South Korea ngayong Nobyembre. Pero bago raw niya ipresenta ang Pilipinas sa international pageant, siya rin ang kinakailangan sumagot sa lahat ng gastusin. Is I need to pay 350,000 for the registration fee. Sinabi ko dun sa organizer na hindi ko kaya magbayad niyan. Kasi I thought, pag competition na and I'm representing our country, nakaka-disappoint na after saying that, you want me to return the crown and ang kinakalat nila is I'm not capable. Bakit? You're not capable kasi hindi mo kayang magbayad. Kaya ang corona ni Jessa, para daw paninda sa palengke na nilalako sa ibang kandidata na handang magbayad ng 350,000 pesos. So I know to myself na kaya ko pong lumaban. Beauty and brain po. Kung sabihin man natin na beauty and brain, kaya ko pong lumaban. Pero sa ganung patakaran na wala ka lang 350,000, you are not capable. So, sabi ko nga, ang tagline dapat dito is, pag may pera ka, pasok ka. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag ipabitag mo. Mrs. Universe Philippines Pacific Continental 2022 si Jessa Macaraig. Yung nakaputi. At isa rin sa mga kandidata si Mrs. Universe Philippines Ruth De Fuin. Okay? And magandang hapon sa inyong dalawa. Good afternoon po. Alright, good afternoon. Ano ba nangyari dito? Bakit parang nabalitaan ko ay sinorender mo, isinauli mo, or pinasauli nila? Kasi po after the coronation night, kinabukasan, sinisingil na po ako ng 350,000. Sinisingil ka? Opo, for the registration fee sa Korea. For the competition. Eh sabi ko, hindi pa po ako bayad sa ticket na 250,000 para dun sa last event. Kasi po, may utang pa ako sa kanila na 250,000. Para saan yung 250,000? Sa ticket po. So, 250,000? Hindi pa po ako makabayad kasi po wala po. So, ano to? Binenta to yung 250,000 worth of tickets? Opo, opo. Bibilhin mo yun? Opo, opo. Bibilhin ko po siya. Kaso lang po wala pong bumili.
Kaya So, ibibenta mo yun? Opo, bibenta ko po siya. Pag hindi mo nabenta yun, utang mo yun? Utang ko po siya. Dinisclose ba sa inyo to sa umpisa pa lang nung kayo'y sinabihan na, nung kayo'y sumali? Sinabi ba sa inyo na, oy, may bibenta tayo ng mga ticket dito? Opo, kaya po ang binili ko lang po sa kanya is 25 tickets. Okay. Kaso lang po, pinilit niya po sa akin ibenta 75. Una po, sabi niya, registration fee na Okay. 50,000. Then, nag-additional po ng, gawin na lang daw 10, so 50,000 kasi 5,000 each. Tapos, bumili pa po ako ng 20 tickets na tag-1K. So, Okay. 70K na po yung total ng tickets ko. Then, meron pa po siyang sinasabi na parang babayaran ko pa. Sabi ko, ay, hindi ko na po yan babayaran, ma'am, kasi hindi ko naman po yan sinabi or ni-request sa inyo. Na parang, alam mo yun, parang pinipilit. Tapos yung sa awards po, ganun, tinawagan niya ako na kung gusto ko raw pong magka-award, yun, mag-send po ako ng sponsor. Pero ako rin, sa akin din po mapupunta yun, parang ganun. Ano ba to? Crown for sale? I mean, parang bidding ba to? Or babayaran nyo na panalunan nyo? Kapag hindi nyo nabayaran, sa uli nyo? Ako po talaga, wala po akong alam na may binibiling special awards. Talagang Okay. hindi po ako na-offera ng gano'n. Ngayon ko lang din po nalaman na may mga gano'n. Kayo ba ay nakatanggap or ni-recruit? O paano ba? May kumatok sa bahay niyo? Kasi apparently, before that, gusto kong sabihin, mga successful businesswoman kayo, di ba? Opo. You have your own businesses. Ako po, I'm the owner of the Pretty You Aesthetic Clinic. So, I Okay. have 25 branches of aesthetic clinic nationwide. So, 25 branches nationwide? Yes po. Okay. Aesthetic clinic. Ikaw naman, Saigon, Ruth, what do you have? I have po bakery and apartment. Importante rito, parang kayo ba'y na-recruit or you were prospected, you were profiled, were you targeted na parang alam na nila kung sinong lalapitan? Ako po, ginoin po ako nung master ko sa permanent makeup dito sa Okay. aesthetic industry ko. So, sabi nila, sana daw meron representative ang PMUO industry. Okay. So, ako, gumawa na ako. Okay. Tapos gumawa na sila ng group chat, kasama na si National Director. So, okay na ako. May bayad na 50,000, sige, go na lang. Parang wala na akong question. Okay. Sinabi ba nila sila'y foundation o korporasyon rehistrado sa Securities and Exchange Commission? Ako po, parang di na ako nakagawa ng researching eh. Okay. Parang sobrang busy po namin sa business. Sa website, wala po tayong nakita. Sa website ng Securities and Exchange Commission, wala po sila doon. Nagpadala na rin ng formal na sulat ang Bitag Multimedia Network sa Miss Universe Limited sa Bulgaria na siyang may hawak ng international franchise ng pageant. Sino kayo may hawak ng franchise dito sa Pilipinas? Iimbestigahan ho natin to, mga boss. Ito na yun. Yan. Ayan nga siya. Ayan, natandaan ko na kasi medyo maliwanag pa ngayon. So, ayan siya. Ito po yung Simon's Place. Dito po kami unang nag-meet with the co-candidates po. Usap-usap. Saka doon ko nalaman na hindi pala siya 50,000 lang. May choices kami na pwedeng bumili lang ng 6 tickets, ganyan. So, doon ko nalaman na may ganun. So, nag-contract signing din kami dito after ng screening. So, yung screening namin, meron agad na napili. Selected na pala kami. So, nalaman na namin na wala palang screening na naganap. Ando din po si National Director, Miss Charo. And ando din po si Director Anshari and yung ibang mga staff ng production. Pwede po ako makinig. Ay, para saan po? Actually po may tatanong lang po ako. May naganap po ba ng mga contract signing dito ng mga Mrs. Universe? Mrs. Universe? Opo, o meron na. Kasi wala yung taong naka-sign para dyan eh. Pero yung owner nito, isa siya sa Mrs. Universe Philippines. Pero pag regarding sa Bitag, di ba puro mga complain ng ano dyan? Kaya nga kami nandito kasi kino-confirm natin. Di ba porket nagsumbong
ngayon ay naniniwala tayo. Tuwing kailan pumupunta si Ma'am Charo dito, kaya pag na... Hindi pare-parehas. Pero sa ngayon wala siya dyan. Wala sa mga. Maliban sa ganitong ni Ma'am Charo, may iba pa siyang business, mag-ibang dito. Si Ma'am Charo, sila yung manager namin dito. Manager lang siya? Manager lang siya. Kasi hindi siya yung owner. Hindi siya yung owner. Hindi siya yung owner. Manager lang. Pero yung milk cake, kapangalan niya. Siguro pinangalan lang pero hindi operational, hindi din. Hindi. Pero sino may-ari nito, sir? Ako, bago kasi ako, di ko kilala yung owner eh. Dito raw po sa lugar na to, sinili po ng aming mga bitag investigators po natin, yung mga contract signing ng mga kandidata po sasali lalahok po doon sa sinasabing Mrs. Universe Beauty Pageant. Tapos pinuntahan din po sa Taguig, yung RCBC Tower. Ito raw to, dinadala yung mga kandidata po sa isang dinner pero binebentahan daw po sila ng mga water purifier. Kasama po natin ngayon, live guest, dito ho sa studio, ang bagong complainant na si Mrs. Universe Philippines Pacific Continental 2021, si Michelle Lucas. At kasama po natin din dito rin tumatayong judge ng beauty pageant na si Virgie Monton. Magandang hapon sa inyong tatlo. Sa inyo muna. Magandang hapon din po, Sir Ben. Okay, ikaw yung winner. Ito yung mga corona mo. Yes po. That's for last year po, 2021 po. Okay, ito rin yung mga Opo, yan po yung isa pong sash nung sinasabi niyo po kanina na nagbebenta ng machine. Ganun din sa iyo kahapon, Jessa. Ito rin, ano? Wala po akong itong machine. Ito lang. Yes po. Ako po'y magtatanong sa inyo, what's going on? Ano ba nangyari dito? Pakipaliwanag nga, kayo judge. Judge ako last year ng Mrs. Universe 2021. Ang sa akin lang is, nung naging judge ako, ang normal flow ng judging, kasi hindi naman ito first time na nag-judge ako, binibigyan kami ng score sheets. We sign it. So, dapat niyan, after our signature, binigay namin doon, they're supposed to have an auditor to compute properly kung sino yung sa scorecard mananalo from our judgment. After na matali na nila, dapat ibabalik sa amin yung tally sheets with all our scores for us to confirm kung tama ba yung scoring ko, and then pipirmahan ko yun kung tama yung scoring ko na inilagay nila doon. Okay. Kaso, Sir Ben, walang nangyaring tally sheet na ibinalik sa amin. Wala. Paano nangyayari na nanalong, let's say kung sino, paano selection? Yun ang tanong doon, paano nangyari? May punawag kasi sa kagabi at sinasabi, kayo daw ay mga sour grape lang. Kaya medyo nagrereklamo. Yes po. Sa anumang kadahilanan. What do you say to it? Paano ako magiging bitter? Winner po ako. I returned the crown po. Nagulat po ako na same kami ng dahilan kung bakit namin binalik din. Kung kayo ho'y nanonood, first time ho namin makakuha ho ng ganitong klaseng sumbong. And to us, it's new because expository. Ina-expose po namin to eh. I came here talaga, sir, because I heard your call. Panawagan ko. Opo, and alam ko po yung situation nila Jessa. And I really sympathize with them. During the process, hindi nila alam that the moment you register, you're already trapped. Yung hindi ka na makakalabas kasi sunod-sunod na yung babayaran mo. Yung hindi mo alam, maya-maya, may sasagutin ka na hindi kayang bayaran ng organizer. Parang gusto mo sabihin, malupit yung organizer? I don't know, whether they're aware na parang hirap na ngayon tao. Mabuti na lang sana kung kapareho mo. I mean, meron kang resources na tumulong doon sa mga taong mahihina. The only answer I could pick up from myself is two things. One thing, I really need to help other people, and this is an extension. Kasi yun po ang binenta sa amin na it's advocacy driven. Yes. We're helping po women and children, and that's our channel to help
It's actually to promote also my business who's affected by the pandemic. Okay. So yun lang po talaga yung purpose doon. Pero on the other hand, you're also helping yung Dorobo. Siya mismo po yung charity namin. Sinong charity? Siya mismo po yung... Sino siya? Si Charo po. Holy. Lahat po ng pera namin sa kanya lang naman napunta eh. Di ba nakita ni Charo to? Alam po niya because we called her attention. Sabi namin, magpa-meeting ka. Ano sabi niya? Kung hindi po siya magagalit, kasi pag may nagtatanong po sa kanya about certain things, nagagalit siya, wala raw kaming karapatan magtanong. Walang karapatan mag-question? Opo, pati po yung sa mga binabayaran namin, wala po kaming karapatan magtanong. Okay. Honestly, Sir Ben, if I can just enumerate lahat po ng nagastos ng mga babae, sobrang haba po ng listahan. Kasi sa akin, honestly, around 700 po yung personal. Okay. Tapos yung worth po ng value ng sponsorship ko na naipasok, about 1.5. Huh? Opo, tapos yung nakabili pa po ko ng isang machine na 250,000 pesos. Ano meron doon sa mahiwagang water Kangen machine? water daw po. Kangen. Parang it improves your health. Kaya naman merong networking. Opo, yan po yung may networking. Miyembro ba siya ng networking? Yes po, siya yung pinaka-upline po doon eh. Okay, wala po ako napanalunan kahit pisong cash. Kini-question mo ba ang pagkapanalo mo ngayon? Opo, it's very questionable for me. You know why? Para sa akin, siguro kaya ako meron nito kasi ang dami kong nagastos, tsaka ang dami kong nabigay. Baka yun yung value ko. Yung value ko, hindi yung talino ko, yung puso ko, or yung itsura ko. Okay. So, it's painful. Kumbaga, to sum it all up, ginawa kang milking cow. Opo, parang gano'n. Tawagan nga natin si Charo ngayon para makausap natin. Magandang makontak natin para makuha na ng pahayag. Kayo pa'y nanonood dito ngayon, ano? At nakikita nyo, dalawa po rito sa mga winners. Kausap natin ngayon. Live sila ngayon. Okay. Hello? Hello, Charo. Si Ben Tulfo, naka-live tayo. Is it okay for you to take the call? Yes, hello po. Magandang hapon po, Mr. Ben Tulfo. Magandang hapon sa iyo, Charo. Yes, Thank you so much for taking the call. We would like to hear your side because hindi siguro tama na hindi namin napapakinggan yung side nyo. Okay. From the start pa lang po, nang simula ng pageant namin, meron na po talagang rules and regulations ng pagsali po ng pageant ng Mrs. Universe. Sa akin po kasi naniniwala ako na may tama pong proseso ng pagrereklamo kung talaga pong naagrabyado. Kasi ayoko naman pong sabihin na sinungaling po sila, pero hindi rin po totoo ang mga sinasabi nila sa akin. Sana nasa korte po kami ngayon. Ang sa akin po, ang trabaho ng bisag ay magbalita po ng kung ano nakabubuti sa bayan, sa atin pong mga kababaihan. Charo, if I may just have to cut you. Hindi po kami news media, we're investigative media, and we are a network. Let me just correct you there. Yes, these are the equities that you need to know. We are investigative. We are doing public service, crime and investigation, law enforcement, issues and analysis, human interest, or anything that we can discuss under the sun. Tama ka, may proseso sa pagrereklamo when you are ready to file a case. But there are who would like to open up and ventilate the issue. And then the issue is this. Number one, are you registered from the Securities and Exchange Commission? Registered po kami. If you're registered, okay. Nasaan po yung ano ninyo, location, office po ninyo? Nasa Pearl po yan. Saan Pearl of the Orient Tower. Pearl of the Orient? Yes po. Anong address po? 15, sandali po Hindi ho ba ang address po ninyo nasa Timog? Kasi inano po namin physical address, ma'am. Nakita po namin na parang ginamit po ninyo rito. Is 102 Tomas Morato. Ito po yung address po ninyo na nakasulat po, na research po ng aming mga investigators. 102 Tomas Morato, Quezon City. Is this yours, ma'am? This is the building you own? Charo, Simon's Place, Supreme. This is where na sinasabing dito po yung address ninyo, tsaka dito raw signing daw po ng mga contracts. Diyan po ako nagtatrabaho as actually part owner po ako dyan. And yan po ang temporary office po namin. How can that be? Coffee shop po yan. Dapat nakalagay po dyan yung Miss Universe or the name of your foundation, tama? Yes po. How come wala po dyan, ma'am? Dahil po maliit lang po yung Alright, tanong ko, ma'am, kailan po kayo nakaregistered sa Securities and Exchange Commission? What year? 2020 po ako nag-start. Balita ko, ma'am, kayo daw affiliated doon sa Miss Universe Bulgaria.
Ang Bulgaria po, sila po yung international. Kayo po yung local. Yes, ako po So yung franchise national po kayo. director. Meron po kayong ni-register din po sa Securities and Exchange Commission na local franchisee po kayo ng Mrs. Bulgaria International? Lahat po ng tukol po dyan, sa lawyer ko na po lahat yan. Legal proceedings po natin lahat po yan ilalabas. Wala pong problema sa amin, ma'am. Sinasabi po nila kung anong kanilang, ito'y mapait na karanasan, kung ano pong kanilang nararanasan, ito po yung kanang hinaing, pakikinggan po namin. May, of course, ma'am, pati kayo, pakikinggan din namin. Siguro ganito na lang, Charo. You should be talking to them. Marami kaming nakita, ayoko na magsalita kasi may issue ka na sa mga beauty queens mo. Kasi pag nanghimasok na kami rito, naku, Sus Mario Joseph, kaliwat kanan, we will leave no stone unturned. Hindi kami news media, investigative media kami. Our job is to expose. Yes, opo. Abogado ko na lang po. Alright. Nasabi ko na nga, ma'am, abogado nyo na lang. Huwag na po kayo magsalita. And you're still welcome if you want to come over. Bring your attorney. We'll give you time dito sa programang ito. That's a promise. Okay po. Thank you. Thank you so much. Okay, ganito na lang gagawin natin. Lahat naman narinig na yung mga hinaing ninyo. Let's wait for Charo. And I would like to meet yung kanyang abogado. Thank you sa inyo. Okay? Thank you so much for the effort. Thank you for the time. Sir Ben. Okay? Ito po, nag-iisang pambansang sumbungan. Di po kami balita. Kami po'y nag-iimbestiga. At pag kami po'y nag-imbestiga, tinitingnan po namin ang dahilan ng problema. Lahat po nakakalkal po namin sa umpisa hanggang sa dulo. Hindi po kami nakatingin sa epekto, sa ugat ng problema. May ugat po to. At sa ugat po, magmumula ang solusyon. Kaano mang reklamo, ganito po kami mag-imbestiga. Inaaksyonan na nag-iisang pambansang sumbungan. #Ipabitag mo.